Mga kapuso, ay tradisyonal sa aking palatuntunan ang maghatid sa inyo ng good manners and right conduct. Kagandang asal po ito. At ito po ay bibigyan na sa ipapawid ng ating kasama rito na si Professor Richard Bruce Lee na may kinalaman sa ating good manners and right conduct. Professor? Maraming salamat po sa inyo, Don Manolo. Gintong matagal na panahong nabaon sa putikan, kapag nilinis mo'y matatanaw ang kumikinang na kagandahan. May mga tanso po namang binalot ng gintong kumikinang, ibabad mo sa asido, lilitaw ang kaitiman. Ang mga kawikaan kong ito, Don Manolo, ay bilang paalala sa mga magulang at mga kabataan upang makaiwas sa kapahamakan. Kapahamakang dulot ng sariling kamalian at mabilisang pagpapasya sa panlambas na kaanyuan. Maraming mga magulang at mga kabataan na kadalasang nadadaya ng kanilang mga mata. Agad silang humusga sa panglabas na anyong kanilang nakikita. Mabilis na humahatol sa mga taong hindi pa nila ganap nakakilala. Sa magaslaw kumilos at gepros kung pumorma ay asuwa sila, samantalang ang mga pinungkilos at may disenteng kara ay labis na kinagigiliwan nila. Mag-ingat sapagkat posibleng ang inaakala mong kaaway ang magliligtas sa iyo sa tiyak na kamatayan, samantalang ang itinuturing mong kaibigan ang magbabaon sa iyo sa matinding kapighatian. Bilang halimbawa, narito inyong pakinggan. Mga disenteng kalalakihan o mapababae man, sa maayos nilang kasuotan, kayo kanilang lalapitan, kakausapin at ngingitian, ngunit sa kabila nito, kundi man kayo pagnakawan, kidnap o ransom ang inyong kasasapitan. Sa malalaking establishmento tulad ng bangko, mga anyong tupa ang papasok sa pintuan ninyo. Ilang sandali lang ay gugulantangin kayo ng mga kadagang hold up ito. Halimbawa po ito, Don Manolo, ng mga nagpapanggap na maamong tupa, ngunit sa katotohanan ay mababangis na asong gubat pala. Sa mga lansangan, kadalasan ating masasaksihan, mga biktima ng aksidente, nag-aagaw buhay at duguan. Iba't ibang klase ng tao ang nasa kapaligiran. Pag-uusyoso ang inatupag sa halip na ang biktima ay tulungan. Ano kaya ang kanilang dahilan? Takot kaya silang madungisan ang kanilang magarang kasuotan o ayaw nilang maabala kahit minsan sa kung saan man ang kanilang patutunguhan? Salamat na lamang sa gawing likuran ng karamihan, may biglang sumulpot isang lalaking pormay haragan. Di nagdalawang isip, dinala ang biktima sa pagamutan. Tiyak na kamatayan ay naligtasan ng biktimang ating naturan. Sa mensaheng ito'y wala tayong pinapanigan dahil mahirap man o mayaman, iisa ang ating pinanggalingan. Tanging hangad natin ay mapaalalahanan mga magulang at kabataan na sa pagkilatis ng tao ay nabubulagan. Kaya mga magulang, mga kabataan, pagusga sa tao sa unang pagkikita ay ating iwasan. Mahirap man o mayaman, atin silang pakibagayan. Sa takbo ng panahon, sila'y ating mapagkikilanlan kung sino ang dapat na iwasan at kung sino ang dapat na samahan. Muli po, Don Manolo, malugod kong binabati ang ating mga mapagsuportang sukong tagapakinig na sina Dr. Mary Warren, Sir Conrad, Ma'am Doña Norma Morales Sardegna, Atty. Lotlot Ma'am Carmen at Ma'am Laura Castrator. Binabati ko rin po sina Edna Miranda, Nanay Lily at Tatay Elvis ng Bacoor, Cavite. Ang mga kapatid natin sa Wellness and Rejuvenation Center, God's Will Be Done, na sina Dr. Lourdes Dohalohan, Des Romanillas, Faith Cruz, Leslie Arciaga, Nileta Asuncion, Ian, Ann, at Kate. Salamat po sa naging bisita ng Don Manolo Straight from this horse's mouth. Ang sandigan ng katotohanan batay sa naging karansan ni Mr. Alexander Vicente of Tondo, Manila. Magandang gabi po sa inyo, Don Manolo, Dr. Robin B. Navarro, Tita Liz, and Son Johnny Manuel, Japs, Kapitan Andoy, at Jubilee. Back to you po, Don Manolo.
Okay mga kaibigan, bago tayo mag-wakas ng gusto-gusto,